Kaugnay ng balitang yan, nagbabala si Atty. Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, kina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Senator Bato de la Rosa na hanggang sa ngayon ay hindi mahagilap ng publiko. Anya, hindi sila dapat magpakakampante lalo't dawit din ang kanilang mga pangalan sa mga dokumento ng International Criminal Court. Narito ang ulat ni Kyle Bullias. Hindi dapat maging kampante sina Senator Bato de la Rosa at dating PNP Chief General Oscar Albayalde. Yan ang mensahe ni Atty. Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Ayon kay Conti, bagamat si Duterte lamang ang subject ng arrest warrant na ipinatupad ng Interpol, lumabas pa rin sa mga inisyal na dokumento ng ICC ang pangalan nila de la Rosa at Albayalde. Matatandaang hindi mahagilap kahapon si De La Rosa sa kasagsagan ng pagsisilbi ng warrant kay Duterte, pero sa huling minuto ay naghain ito ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. Samantala, sinabi ni Atty. Conti na mahaba-haba pa ang proseso sa napipintong paglilitis kay Duterte. Paliwanag nito, dahil hindi na member state ng ICC ang Pilipinas, dadalhin muna si Duterte sa Local Court of Competent Jurisdiction sa Netherlands na isang member state. Una, ikaw ba ang akusado? Pangalawa, tama ba ang pagproseso sa iyo? Pangatlo, may karapatan ka bang nalabag? Yan. Pag na-determine nun, tutuloy na or isu-surrender. Medyo technical yung term na parang surrender kasi parang pwede mo na mag-surrender anytime. Ito yung surrender of the custody of the person to the court. Bukod dito, maaari din umanong mag-apply ng bail o kaya naman ng interim release si Duterte. Kabilang umano sa isa sa alang-alang rito ay ang health condition ng dating Pangulo. Pero ayon kay Conti, nakadepende sa desisyon ng local court sa naturang bansa kung papayagang makabalik ng Pilipinas si Duterte. Samantala, kung mahahatulang guilty si Duterte kapag natapos na ang paglilitis ng ICC, ikukulong umano ito sa bansang miyembro ng ICC. Ayon kay Conti, hindi na maaaring makulong sa Pilipinas si Duterte dahil hindi na tayo member state. Kasunod yan ang desisyon mismo ni Duterte na kumalas sa ICC. Samantala, sa usapin naman na magiging legal counsel ni Duterte, mayroon umanong higit sa 1,000 abogado ang maaaring magrepresenta kay Duterte, bukod pa sa mga assistant to counsel kung saan nabibilang si Conti. Sa naturang bilang, 5 rito ang mga Pilipino. Kabilang dito si Atty. Harry Roque na kasalukuyang nasa ibang bansa. Kasama rin sa listahan sina Atty. Joel Bituyan at Atty. Gilbert Andres ng Center for International Law na nakasama rin noon ni Duterte, pero ayon kay Conti, may nire-representa na ang dalawang ito na mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings. Kasama rin sa listahan sina Atty. Charles Jansen Chua at si Atty. Nash Mylene Marahom Salik na kasalukuyang nasa Supreme Court. Pasado alas 11 kagabi, inilipad na si Duterte sakay ng isang Learjet para dalhin sa tanggapan ng ICC sa The Hague sa Netherlands. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.